Sa probinsya, isang batang si Chito ang nakaranas ng hindi may paliwanag na takot sa gubat, kung saan may nilalang na nagtatago. Ang mga pulang mata at ang misteryosong boses ng kanyang lolo ay nagbigay ng kilabot na hindi niya malimutan. Sa kanyang pagbisita, natuklasan niya ang mga bakas ng paa at kakaibang sigarilyo na tila pagmamay-ari ng isang higante. Ngunit sa isang gabi ng kaguluhan, ang kanyang mundo ay nagbago nang makaharap niya ang nilalang na ito, na tila kinain ang pagkatao ng lahat ng kanyang kakilala. Ako po si Chito. Sana po ay magustuhan ninyo ang kwento ko. Noong 10 years old ako, pumunta ako sa probinsya para magbakasyon sa bahay ng lolo at lola ko. Pasko noon kaya napagdesisyonan ng mga magulang ko na doon muna ako sa probinsya para makasama ko yung mga kamag-anak namin doon. Isa sa mga napansin ko noon ay yung kakulangan ng kabuhayan ng mga kamag-anak namin. Lalo na yung mga pinsan ko na halos kasing edad ko lang. Tinanong ko yung lola ko kung bakit ganon. Sabi niya, may problema raw kasi sa gubat. Hindi raw makapangaso yung mga lalaki sa lugar namin dahil sa isang nilalang na nagtatago sa gubat. Sabi ng lola ko, sa ngayon daw ay nagtitiis na lang sila sa pagtatanim ng mga gulay at pagbibenta ng mga ito sa bayan. Pero may mga kwento raw na yung nilalang sa gubat ay may kapangyarihang magbago ng anyo ng tao. Pero kahit daw papaano ay nakakaraos naman sila. Isang araw, tinuruan ako ng lolo ko kung paano gumawa ng parol. Sabi niya, mas maganda raw yung mga parol na ginagawa nila dahil natural at hindi gawa sa plastic. Sabi ko, paano yon? Ang sabi niya, makikita ko raw kung tutulungan ko siya na kumuha ng mga materyales sa gubat. Medyo natakot ako kasi naalala ko yung sinabi ng lola ko tungkol sa nilalang na nagtatago sa gubat. Pero dahil sa curious ako, ay sumama na rin ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, tiwala lang kay lolo. Siguradong hindi naman ako mapapahamak kapag kasama ko siya. Sobrang ganda ng gubat, ang daming puno, ang daming halaman, ang daming hayop na hindi ko pa nakikita sa Maynila. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala gustong-gusto ng mga pinsan ko na mga aso dito. Habang naglalakad kami ni lolo, ay may nakita akong mga bakas ng paa. Malalaki yung bakas, parang bakas ng paa ng tao. Pero mas malaki, sinabi ko kay lolo, pero sabi niya, wag ko na lang daw pansinin. Nangongolekta kami ng mga dahon at mga sanga ng puno ng nyog. Tapos may nakita ako na sigarilyo. Malaki yung sigarilyo, parang sigarilyo ng higante. Sabi ko kay lolo, nakita ko na naman yung sigarilyo, pero sabi niya, wag ko na lang daw pansinin. Pagdating namin sa bahay ay tinuruan ako ni lolo kung paano gumawa ng parol. Sabi niya, mas maganda raw yung parol na gawa sa mga materyales na kinuha namin sa gubat dahil natural at hindi gawa sa plastic. Habang gumagawa kami ng parol ay nakalimutan ko na yung takot ko sa nakita namin sa gubat. Sabi ko sa sarili ko, siguro ay normal lang yung mga bagay na yon para kay lolo, kaya hindi niya nalang pinapansin. Isang gabi, nagkagulo sa bahay. May emergency daw sa bayan at kailangan na tumungo doon ni lolo. Sabi niya, babalik din daw siya agad. Kailangan lang daw niya na makausap yung kapitan. Naiwan ako sa bahay na mag-isa. Yung lola ko kasi ay sumama kay lolo. Sabi ko sa sarili ko, matutulog na lang ako para hindi ko maramdaman yung takot sa dilim. Pero hindi pa ako nakakatulog ay nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Tapos may nakita ako ng mga pulang mata na nakatingin sa akin mula sa bintana. Tumayo ako at sinilip yung bintana. Nakita ko na may malaking nilalang na nakatayo sa labas ng bahay. Nakita ko yung mga bakas ng paa niya at yung hawak niyang malaking sigarilyo. Nakita ko rin yung mga pulang mata niya. Tumakbo ako palabas ng bahay at nakita ko si lolo na may dalang usa. Nakahinga ako ng maluwag pero nagulat ako nung makita ko na yung lolo ko ay may mga pulang mata na rin. Nagsalita siya at sabi niya, halika na, uwi na tayo. Pero hindi na boses ni lolo yung narinig ko, boses na ng isang malaking nilalang. Tapos, yung mukha ni lolo ay unti-unting nagbago, parang natutunaw.
Yung katawan niya ay parang sinipsip ng katawan ng higanteng nilalang hanggang sa hindi ko na siya makilala. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa akin noon. Basta ang naaalala ko ay tumakbo ako ng tumakbo. Baligtad yung damit ko, sabi kasi ni Lolo. Ganon daw ang proteksyon laban sa mga maligno para hindi nila ako makita o makilala. Habang tumatakbo ako ay naririnig ko yung sigaw ni Lolo na humihingi ng tulong. Sabi niya, iligtas ko raw siya. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Basta ang alam ko, takbo lang ako ng takbo. Nakalabas ako sa gubat at nakarating sa bahay. Pero pagdating ko doon, nagulat ako kasi lahat ng tao sa bahay ay may mga pulang mata na. Parang sila rin ay kontrolado nung nilalang sa gubat. Yung lola ko, yung mga pinsan ko, pati mga kapitbahay namin. Lahat sila ay may mga pulang mata na. Parang kinain ng nilalang yung pagkatao nila. Ginawang bahagi ng sarili nitong mundo. Lumipas ang mga taon, naging estudyante ako sa Maynila. Pero hindi ko makalimutan yung mga pulang mata sa gubat. Sabi ko sa sarili ko, magiging matatag ako sa kabila ng mga nangyari sa akin. Pero paulit-ulit na bumabalik yung mga alaala sa utak ko. Hindi ko makalimutan yung mga pulang mata at yung sigaw ni Lolo na humihingi ng tulong. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung takot na yon. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan ang mga bagay na hindi natin nakikita ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa mga bagay na nakikita natin. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga pulang mata sa dilim